Hi guys! Welcome sa aking channel. Marami sa inyo ang nagre-request na i-review ko itong drone na to. Maganda nga kaya ito? Or hype lang? Ito siya. Si S156 aka DJI Avata 2 clone. Nga! Oh my God! Ano kaya ito? FPV drone or camera drone lang din? Alamin natin yan sa flight test. Kaya samahan nyo ako, i-unbox ko muna to para makita nyo yung mga details niya at kung ano yung laman sa loob ng box at yung package. Nabili ko nga pala to for 3,600 plus 2 batteries. And yung controller niya ay meron na ring screen. So marami nang lumalabas na drones ngayon na meron ng screen yung controller. Kaya hindi mo na kailangan gumamit ng cellphone. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating unboxing, shoutout muna kay Sir Clark. Salamat sa pag-accommodate sa amin dyan sa iStudio Plus Green Hills San Juan. Shoutout sa iyo, sir. Okay, eto na siya. Unbox natin. And pansinin muna natin yung box. Okay, ito medyo nabugbog sa shipping. Ayan, talagang durug-durug yung box. Drone S156. Ayan, may screen yung kanyang remote control. Brushless, screen RC, large capacity, photo and video, crash resistant, data transmission, flight trajectory, cool LED, ultra long range flight, mini drone. Okay, buksan na natin. Yan, nakabag siya. And meron siya ditong S156 tutorial operation video. Ayan, scan lang natin yung QR code para ma-direct na tayo dun sa video. Scan natin. Boom! Oh! Wow, ang laki nito guys. Hindi ko in-expect na malaki pala. Ang laki nito guys. Ayan, tignan nyo. Malaki pa siya sa palad ko. Okay, mamaya na yan. Unahin muna natin yung accessories. Meron siyang prop guards. Ayan, dalawa para sa mga propellers. Ito yung extra battery. Li-ion battery. 3.7 volts, 1,800 mAh. And dito yung kanyang charging port. At yung kanyang indicator na dyan may ilaw na pula. Kapag nagsa-charge ka, nakapula siya. Then kapag full charge na, mamamatay na yung indicator. Yung isa na dito sa drone. And ito yung kanyang brushless aerial photography drone instruction manual. Okay, basahin natin yan mabuti para ma-familiarize tayo dun sa controls. Then ito yung kanyang drone app. Scan lang din natin yan kung iOS yung ating gamit or Android. Yan, yung kanyang app is HFUFO.
Okay, ito pa yung ibang accessories niya. Meron siyang extra props. Dalawa. Type-C to USB charging cable. Screwdriver. Yung kanyang joystick knob. Extra screws para sa propellers. And merong free micro SD card reader and micro SD card. Ayan, 8 GB. Okay. Ito naman yung controller. Okay, isa-isahin natin to, yung mga controls. Meron na siyang guide na nakasulat dito sa papel. Okay, basahin ko lang to. Meron siyang instruction dito. Number 1, by default, the camera prioritizes connecting to the screen image transmission. If you need to connect to a mobile phone image transmission, please turn off the screen switch first and then connect to the airplane camera Wi-Fi with your mobile phone. Number 2, when using the remote control screen image transfer, it is necessary to insert a memory card into the remote control in order to take photos and videos. Number 3, only compatible with memory cards that support FAT format. Okay, yun pala yung instruction niya para pag gagamit tayo ng phone, kailangan natin patayin muna itong screen dito. Alright, ito yung kanyang phone holder, power button, 1 key take off and 1 key land, flip, emergency stop. Ito guys, gagamitin nyo lang pagka nasa mababa lang siya. Kapag pinindot mo to, instantly titigil yung propellers, babagsak talaga siya. Kaya use this wisely. And ito yung headless mode, playback, and power screen on off. Then ito yung 1 key return to home. Hindi ko alam kung paano yan. Okay, ano to? Obstacle avoidance. Not sure. Ito yung camera button, video button. Hindi pa natin kabisado yan. Then sa gilid, ito nga yung kanyang USB charging port, micro SD card slot, and ito yung kanyang data cable port. Okay, ito nga pala ay powered na with a LiPo battery, 500 Ah, 3.7 volts. Then dito sa likod, meron siyang lagayan ng knob. Yan, pwede natin ilagay dyan yung knob. Yan, lagay muna natin dyan para hindi maipit yung joystick natin. Then dito sa taas niya, camera adjust, up and down, and then dito yung speed. Yan, speed button. Meron nga pala tong 3 speeds. Then ito yung ating joystick. Alright. Ito na, si S156 drone. Inspect muna natin siya. Dito may nakasulat na flight UAV S156 series. Parang marami pang versions ito series Then ito yung kanyang propellers. Ayan. 4 yung blades. Fixed. Brushless motors. And ito yung kanyang camera.
One axis gimbal lang, adjustable. Then dito sa ilalim may mga ilaw dito. And dito power button. And ito yung kanyang optical flow camera at serves as camera din. Tingnan natin yan sa flight test. Then ito yung kanyang antena nakalabas. Alright. Yan yung kanyang battery slot. Okay, pa-power on ko yung drone. Long press. Yon, magbi-beep and di ilaw. Then meron siyang music. Then pa-power on ko naman yung controller. Long press. Okay, yan yung kanyang video feed. Parang ang baba ng resolution, guys. Parang lower pa sa 720p. So, alamin na lang natin yan sa flight test. Lalagay ko yung resolution dyan sa video niya. Kabit muna natin yung kanyang joystick knob. Oh, mandar agad. Okay, push lang natin. Okay, explain ko lang yung mga buttons dito sa screen. Ito yung pinaka menu button, tapos back button. Yan, makikita natin yung files. Okay, wala pa kasi walang nakalagay na SD card. Then itong kabila, settings. Ayan, yung language. Pwede natin palitan kung Chinese or English. Okay, back. Pwede tayo mag-format ng SD card. May nakalagay na software version. Screen adjust. Okay. Ayan, pwede natin i-adjust yung screen. Minus and plus. Back. Tapos meron siyang default settings. Ayan. So yun lang. Ito yung up and down. Ito yung okay button. Ayan. Then ito, pwede rin itong pang take ng photos. Ito naman pang video. And ito yung power on off ng display. Long press para mamatay. Long press para mabuhay ulit. Ayan. So, try kong ilagay yung SD card. Ayan, na-read niya yung SD card dito. Dito, guys, hindi ito touchscreen Hindi siya touchscreen. Pa-button lang siya. Again, menu. Format natin yung card. Ayan, format successfully. Ito yung files. Ayan, dyan natin makikita yung mga recorded videos. Okay, dahil wala pa tayong recorded videos or photos, wala pang laman. Tingnan natin kung paano i-pair itong drone at saka yung controller. Power on muna natin itong drone, long press. Yan, may music siya. And di ilaw. Then power on natin yung controller, long press. Ayun, automatic na kagad na pair na silang dalawa.
Unlike nung iba, kailangan mo pang i-up or down yung joystick. Then, para makalibrate yung gyro, ito, press lang natin to. Ayan, magbiblink siya. Pag tumigil na, level na yung gyro niya. So, para pantay yung pag-angat, paglipad. Or, pwede rin natin yung gawin sa joystick. Pull joystick both inwards. Yon. Then, para ma-arm yung motors, both sticks out, down. Para ma-disarm, push lang natin to down yung tong left joystick. Subukan nga pala natin ikabit yung propeller guards. Ito. So, kiklip lang natin. Ayan, meron siyang clip. Ayan. Like so. Okay, yung kabila naman. Okay, yan, madali lang ikabit yung propeller guards. Ayan, para extra safety na rin, para hindi ma-dot-dot yung propellers. Okay, try natin na i-connect sa phone. Dahil lang natin tong phone holder. Okay, try naman natin i-connect yung drone dito sa cellphone. And sabi sa instructions, patayin muna natin yung display nitong controller. Ayan, long press natin to. And then, search natin sa Wi-Fi. Ayan, napin natin yung Wi-Fi ID niya. HF7B1B35AA. Select natin. Okay, connected na. Back tayo and na tayo dito sa drone app na HF UFO. Okay, ayun, may lumabas, connect success. So, may mga settings dyan. Hindi na natin yung gagalawin. Okay, start. Yun. Connected na tayo guys sa phone. Kaya pwede natin magamit yung controls dito sa app. Ayan, meron siya dyan ng mga ito, pwedeng portrait. Okay, meron dyan mga settings. Hindi na natin yan gagawin ngayon. Okay, timbangin naman natin. Ayan, kasama na yung battery and yung propeller guards. Sama na natin yan. $177 grams. So, magaan lang siya. So, hindi na kailangan registration nito.
Okay. Kaya para sa iba pang details nito, lalagay ko yung link dyan sa description box. And ipipin ko rin sa comment section kung saan ko nabili at magkano. Bahala na kayo. Tingnan nyo na lang. Okay, and next naman tayo sa flight test nito. Tingnan natin to sa labas. Samahan nyo ko. Let's go! Hello mga ka-drone, nandito na tayo sa labas para paliparin si S156. Guys, remind ko nga pala kayo na hindi ito GPS drone. Kaya paliparin lang natin ito within line of sight. Kasi baka pag lumayo na masyado, hindi natin makita, hindi na natin siya mapabalik. Kasi wala siyang auto return to home. And yung mga variations nga pala to, merong ibang variation to na meron siyang VR goggles. Ewan ko lang kung paano yon. So ito yung kinuha ko, yung controller version na may screen. So paliparin na natin to, tingnan natin yung performance niya. Samahan nyo ako, tara! So sa mga newbies, pagbukas natin itong bag, ayan, salpak natin yung battery dito. Ay, kabit natin yung battery. Ayan, ilock natin maigi para hindi malaglag. Then, power on, long press. Yun. Music siya and gagalaw yung camera. Then, power on natin yung controller. Long press. Yun, ang bilis, connected na kagad sila. So, hindi na natin kailangan i-pair. Ang gagawin na lang natin ay para lumipad, tataas natin yung joystick para ma-arm yung motors. Yun, umiikot na. Pwede na siya mag-take off. Para mamatay, kung hindi ka pa ready magpalipad, down. Then bago natin siya paliparin, calibrate muna natin yung gyro. Ito, press natin to. Magbi-blink na mabilis or both sticks in. Okay, ito huwag natin kalimutan yung SD card natin kasi walang SD card dito sa drone. So dito lang tayo makakakuha ng ating recording. Okay guys, ito yung quality ng image niya. Medyo mababa yung quality. So parang 480p lang ito guys. So iyan ang image quality. Parang naka-zoom pat eh. Masyadong zoom. Okay, paliparin natin. 1 key take off. Go. Umangat and then bumaba. Ulitin natin. 1 key take off. Okay, walang breeze ng hangin ngayon kaya mapapansin natin stable siya, steady siya. And tingnan natin kung gagana yung optical flow. Wow, parang ayaw gumana ng optical flow. Tingnan natin. Okay, yan yung image niya guys. Kamusta ba? Medyo nanginginig.
Subukan natin yung speed. Okay, ito speed 1 lang to. Yan. Ayaw niyang umabante guys. Speed 1. Full throttle na ako eh. Hindi ko alam kung bakit. Next, speed 2. Yun, double beep. Sabihin speed 2 na. Okay, nakaka-encounter tayo ng slight breeze ng hangin, kaya siguro nahihirapan. And bumalik siya sa pinanggalingan niya. Speed 3. Okay, yan, medyo kinakaya nung speed 3. And bumabagal. Okay, yan, may breeze ng hangin, tinatangay. Yun, makikita nyo sa damo. May breeze ng hangin. Medyo nahihirapan siya. Okay, responsive naman guys yung controls. Okay, 1 kilan. Makita, nasisilaw ako. 1 kilan. Sakto. Yan. And guys, ayun, gumagana yung optical flow. Lumalaban siya sa hangin. Nakita niyo, tumatagilid. Pero medyo weak talaga. Weak yung motors. Okay, subukan natin yung flip. Forward flip. Wow! Side flip. Meron siyang return to home button eh. Tingnan natin kung anong mangyayari, pipindutin ko. Return to home. Oh, saan pupunta? Meron siyang sariling desisyon kung saan siya pupunta. Imbis na pabalik doon sa home point, papalayo. Again, ito. Ayun oh. So, wag na nating gamitin 'yon, guys. Lumalayo lalo.
Napapansin ko na mahina yung motors guys. Ayan, low battery na. Biblink na. Okay guys, second battery na tayo. And i-connect naman natin siya sa cellphone. Kanina dito tayo sa screen ng controller. Ang gagawin natin, papatayin muna natin tong screen na to bago tayo mag-connect. Kasi hindi gagana yung cellphone natin pag hindi siya papatayin. Okay, connect muna natin yung Wi-Fi ID. Ito yung Wi-Fi ID niya, HF7B1B35AA. Connect tayo dyan. Okay, connected. Then punta na tayo doon sa app, yung HF UFO. Okay, connect success. Meron mga settings. Ayan, hindi na natin yan gagalawin. Okay, start. Yon, meron na tayong video feed. Okay, yan, may video feed na tayo. And naghang. One key take off. Flip. Right flip. Front flip. Back flip. Ayos guys, gumagana yung flip. Meron siyang optical flow sensor, gumagana naman. Pero pag talagang malakas ang hangin, nahihirapan siya. Ayan yung camera sa ilalim. Okay, ito ako sa frame. Ayan, ang hirap lang ipasok sa frame. Kasi tinatangay siya ng hangin. So nagbibip yung controller, parang lobat na. Ito guys, yung emergency stop. Papakita ko sa inyo kung ano mangyayari pag pinindot nyo. Pipindutin ko ha. Ayun. Nalaglag siya. Emergency stop. No, 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 no. Ow. So ano masasabi nyo guys? Napanood nyo na yung performance ni S156 DJI Avata 2 clone.
So sa flight time, almost 15 minutes. And yung power ng motors, masyadong mahina. Hirap siya. Siguro dahil maliit yung motors. And konting breeze lang ng hangin ay hindi siya makausad. And yun nga, wala siyang GPS, medyo mahina yung signal, kaya wag natin palalayuin to kung bibili man kayo nito. So yun, hindi ko mare-recommend guys. Okay, balik na tayo sa studio. Let's go! So ano sa tingin nyo guys, sulit na ba to sa presyo niya? For 3,600 plus, 2 batteries. Isa tong FPV drone, kuno. Pero ito maganda, merong screen yung controller. Kaya kahit wala kang cellphone, pwede mo na siyang paliparin. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. Maraming salamat sa panonood. This is Tech DIY. Thank you. Bye-bye.